Kwentong Bayan. Mahirap magtiwala lalo na kapag bago lang ang tao sa lugar. Maaaring pag-isipan nito ng maraming bagay na pumapatungkol sa kasalukuyang problema ng baryo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Agaton. Taong 1997, Aklan. Isang umaga sa baryo ni Agaton. 13 gulang. May dayong dumating na nagmula sa lumang tulay papunta sa kanlurang bahagi ng baryo. Marami itong naglakad papalapit sa tindahan ni Aling Aida. Magandang araw po sa inyo. Ang pangalan ko po pala ay Gabriel. Kakarating ko lang galing sa bayan. Magtatanong lang ho sana ako. Meron po bang pinapaupahang bahay dito? Wala na po yung kaibigan ko dito eh. Gusto ko sanang tumira sa lugar nyo kahit ilang buwan lang. Wala na akong ibang matutuluyan eh. Wika ng dayong si Gabriel. Tinitigan ito ni Agaton mula ulo hanggang paa. Kakaiba ang kasuotan ng dayo at may punto ang Tagalog. Magandang araw naman sa iyo, Ginoo. Ay, ganun ba? Sakto ang natanungan mo. Narito yung anak ng may paupahan. Diyan lang sa may looban, no? Ay, teka. Agaton, narinig mo ba yung sinabi ng lalaki? Naghahanap daw siya ng mauupahan. Pakisamahan mo naman sa tatay mo, ano? Sa pagkakaalam ko, bakante yung katabi niyong bahay. Maigi pang isama mo siya. Sige na. Utos ni Aling Aida kay Agaton. Sandali lang po, Aling Aida. May itatanong lang po ako sa kanya, no? Mahirap na po eh. Baka kasamahan niya yung mga aswang na sinasabi ni tatay. Dumadayo daw po yun sa mga baryo eh. Manong, saan po ba kayo galing? Bakit dito po yung napili nyo? At saka teka, ano po yung laman ng bag nyo? Ang laki po niya na. Kung may balak po kayo masama sa amin, mag-isip po kayo. May baril po ang tatay ko. Tugon ni Agaton. Dahil bata malikot ang imahinasyon nito at ugali na ipagmayabang na may baril ang ama. Ngunit hindi naman nagsisinungaling ang bata na may aswang na gumagala sa lugar. Isang buwan ang nakalipas nang mapabalita ang ilang insidente ng pagpapakita ng aswang sa iilang residente sa Karatig Barangay. Ngunit biglang sumabat si Aling Aida. Hoy Agaton, ayan ka na naman sa pananakot mo. Naku, lagot ka talaga kapag nalaman ng tatay mo yung ginagawa mo sa mga dayo dito. Sige na, samahan mo na yan. Wika ni Aling Aida. Hindi po, ayos lang. Bata pa kasi kaya malikot ang imahinasyon. Toy, huwag kang mag-alala. Hindi ako aswang. Tiniti ako sa iyo ang bagay na yan. Wika ni Gabriel sabay kain ng dalang mani. Pinapakita niya pa ang sandamakmak na bawang at sinusubo sa bibig. O nakita mo na, Agaton, may aswang bang kumakain ng napakaraming bawang? Sige nga. Ang mabuti pa, umalis na kayo. Samahan mo na itong si Daniel sa tatay mo. Wika ni Aling Aida. Aling Laida, Gabriel po ang pangalan niya, hindi Daniel. Ang layo naman po ng itsura ni Mang Daniel dito kay Kuya Gabriel. Wika ng bata habang papalayo. Sinisenyasan si Gabriel na sumunod sa kanya. Habang naglalakad ang dalawa, nagtanong si Gabriel patungkol sa sinasabing aswang ni Agaton. Bata, ano ba yung tungkol sa aswang na sinasabi mo? Meron na ba kayong nakita dito? Ilan ba sila? Anong itsura? At isa pa, kailan ba nagsimulang manalasa ang mga aswang sa baryo nyo? Tanong ni Gabriel. Wala pa naman po, pero ang sabi ni tatay kasi,
May nabiktimang mag-asawa sa kabilang barangay habang nasa daan. Isusugod daw po sana sa paanakan yung asawa kaso pareho pong namatay eh. Huwag po kayo matakot. Matapang po si tatay. Siguradong matatakot sa kanyang mga aswang. Pero iniiwasan ng mga taga rito yung dulong parte ng baryo ayon sa mga matatandang nagsasaka. Sa bandang doon daw po eh. May kakaibang uri ng aso na madalas silang nakikita na naglalakad. Tuwing dapit hapon po yun. Sa oras na makita yung aso, matapos po nun may mga nawawalang manok, baboy. Dito po yun sa baryo namin ha. Ayon sa mga may-ari, may nakita po silang nakakatakot na anino na dumadaan sa bakuran nila. Ni wala nga pong ingay eh. Maging yung mga nawawalang alaga, wala naman daw pong naglalakas ng loob na lumabas para hulihin. Natatakot sila na makakita ng aswang. Yung isa naman pong lugar na iniiwasan tuwing gabi, yun yung dinadaanan nyo pong tulay. Mas nakakatakot po dun. Hindi hayop ang binibiktima nung manananggal, kung hindi mga inosenteng tao. Mga walang malay na bata na gusto maglibang at mamasyal lang po. Pagpapaliwanag ni Agaton. Nakuha ang atensyon ni Gabriel sa mga huling salitang binitawan ni Agaton. Tila naranasan ng bata na makita ang manananggal sa tulay. Kahit ganun pa man, hindi na nagtanong pa ang bata. Ayaw niyang mas lalo itong matakot. Ganun ba? Mabuti naman marunong makipaglaban ng tatay mo sa aswang. Bata, kaya pala matapang ka, no? Wika ni Gabriel. Hindi pa po nakakakita ng aswang si tatay. Saka, alahero po ang tatay ko pero may baril siya. Kaya alam kong kaya niyang labanan ng mga aswang. Maraming nalaman si Gabriel patungkol sa tatay ng bata. Ngunit batay na rin sa sinabi nito. Walang karanasan sa pakikipaglaban ang ama. Baril lang ang maipagmamalaki nito. Nang marating nila ang bahay ni Agaton, naroon ang ina, habang ang ama naman ay nasa balkonahe at may kinukumpuning gamit sa tahanan. Tay, si Kuya Gabriel po. Naghahanap daw po ng mauupahan. Pinasamahan po sa akin ni Aling Aida. Huwag po kayo mag-alala. Ayos naman po siya eh. Nasabihan ko na din po na may baril kayo. Natakot nga po yan eh. Wika ni Agaton. Napangiti naman si Gabriel sa sinabi ng bata. Magandang araw po sa inyo. Ako po pala si Gabriel. Kakarating ko lang po sa baryo. Kaso wala na po yung kaibigan ko dito eh. Wala na po akong matutuluyan kaya sana nagbabaka sakali akong makaupa muna ng matutuluyan. Kahit po isang buwan lang. Huwag ko kayo mag-alala. May pangbayad naman po ako eh. Tugon ni Gabriel. Ganun ba? Sakto ang dating mo. Bakante yung bahay na nadaanan nyo ni Agaton. Kakalis lang ng pamilyang nakatira dyan nung nakaraang araw. Hindi ka naman pugante ano? Ayoko ng sakit ng ulo. Sobra na nga ang dulot ng abala sa mga aswang. Ayaw na naming madagdagan ng problema. Wika ni Tatay Doming. Napakamot naman sa batok si Gabriel. Sa isip niya walang dudang tatay nga ito ni Agaton. May pinagmanahan ang pagiging sigurista. Oho, huwag po kayong mag-alala. Sisikapin kong huwag maging sakit ng ulo nyo. Isa po akong panday. Kung meron po kayong mga ipapahasang kagamitan, mura lang naman po ako maningil. Tugon ni Gabriel. Natuwa naman si Tatay Doming sa narinig. Napakarami niyang kutsilyo at itak na kinakalawang na dahil sa kapurulan at hindi na nagagamit. Nagkasundo ang dalawa sa presyo. Kagad namang binayaran ni Gabriel ang pang-isang buwang upa. Matapos noon sinamahan siya ni Tatay Doming at Agaton sa titirahan. 10 metro lang ang distansya sa bahay ng alehero. Simpleng tahanan lang na may isang kwarto at maliit na bakuran.
Nang maiabot ni Tatay Doming ang susi ng bahay, iniwan na nito si Gabriel kasama si Agaton. Tinamaan ng kuryosidad ang bata at nais makita ang laman ng bag ni Gabriel. Kuya, di ba ho panday kayo? Marami na ba kayong nagawang patalim? Magpapanday po ba kayo sa lugar namin? Marunong din ho ba kayong makipaglaban sa mga aswang kagaya ni tatay? Tanong ni Agaton. Habang si Gabriel naman, abala sa paglabas ng mga gamit. Nakita ni Agaton ang isang uri ng sandata na ngayon niya lamang nakita. Tinitigan niya itong mabuti at halos idikit pa ang muka sa sandata. Ano pong tawag dyan, Manong? Ang ganda po. Saka ngayon lang ako nakakita ng ganyang itak. Saan niyo po ba yung ginagamit? Tanong ni Agaton. Hindi itak ang tawag dito. Isa tong kalis. Bigay sa akin ng isang kaibigan. Matagal na panahon nang nakakalipas. Sabihin na lang natin na pampaswerte ko itong kalis. Tugon ni Gabriel. Inilabas nito ang sandata sa lalagyan. Nakita ni Agaton ang walang singkinang at singkinis na sandata. May mga nakaukit na baybayin, kaya hindi ito nabasa ni Agaton. Hanggang sa matabig ng bata ang ilang kagamitan ni Gabriel. Lumabas ang itim na libreta. Sa sobrang liit, kasya lang ito sa isang palad. Bago pa man ito mapulot ni Agaton, mabilis na itong nakuha ni Gabriel. Maya-maya pa narinig na ng bata ang ina na pinapauwi na siya. Pagsapit ng dilim, walang ginawa si Agaton kung hindi ang tumingin sa bintana, nakatitig sa bagong kapitbahay. Labis siyang namamangha sa mga kagamitan nito at nais na muling bumalik doon para makausap si Gabriel. Subalit na pagsabihan na ito ng ina na hayaang magpahinga si Gabriel at bukas na lamang gambalain. Isasara na sana ni Agaton ang bintana. Nakakita ito ng figura na nakatitig sa kanya. Nakatayo lang. Pilit namang sinipat ni Agaton kung anuman ang nilalang na naroon. Nang makita na naglakad ito papunta sa bahay ni Gabriel, inakala niya na nagpapahangin lang kaya hinayaan na ito ng bata. Kinabukasan maagang nabulabog ang tahanan ni Agaton. Dapat nakakandado ang mga pintuan bago matulog. Nabalitaan ko sa labas kanina. Nandito na sa ating baryo yung aswang. Kagabi lang, nabiktima ang mga alaga ni Fredo. Naubos sa mga manok sa likod bahay. Ang nakakabahala, wala silang narinig na ingay ng mga manok. Kaya ikaw, Agaton, iwasan mo ang paggala sa gabi. Kung ayaw mong ikaw ang sunod na maging hapunan ng aswang. Wika ng tatay. Dahil sa narinig, muling pinagdudahan ni Agaton si Gabriel. Sigurado ang bata na may nakita siyang tao kagabi, papunta sa bahay ng estranghero na nangungupahan sa kanila. Hinala niya, may kinalaman sa mga nangyari sa manok si Gabriel. Ngunit sa pagkakataong iyon hindi niya ito kukumprontahin. Naisip niyang manmanan si Gabriel at hulihin sa akto habang ginagawa ang pangaaswang. Sigurado ako, mambibiktima na naman yung aswang mamayang gabi. Wika ni Agaton sa sarili. Naniniwala ang bata na aswang si Gabriel. Kaya nang lumabas ito kaagad na sumunod si Agaton. Nakita niya itong pumunta sa tahanan ni Aling Aida. Bumili ng maiinom at naupo sa tapat ng tindahan. Matyagang nag-antay si Agaton. Matapos uminom ni Gabriel, muli itong naglakad. Napansin ni Agaton na bitbit nito ang kalis na nagmukhang tungkod ng matanda. Naglakad si Gabriel papunta sa madilim na bahagi ng baryo. Nagdadalawang isip si Agaton kung susunod pa. Sobrang dilim.
Natatakot siya na baka bigla na lang mag-anyong aswang si Gabriel. Habulin siya at biktimahin. Ano kayang gagawin ni Kuya Gabriel sa burol? Wala namang tao ah. At saka wala siyang mabibiktima dun. Wika ni Agaton sa sarili. Naduduwag man, pinili ni Agaton na sumunod pa rin kay Gabriel. Nang marating ng lalaki ang dulo ng baryo, bigla itong tumigil sa gitna ng daan. Matapos noon naupo sa gitna at nanatili. Habang si Agaton naman, nasa isang tambak na mga kahoy at tahimik na nagmamasid. Naroon lang si Gabriel at hindi gumagalaw. Hanggang sa makakita siya ng nilalang na naglakad papalapit kay Gabriel. Bumuka ang bibig ni Gabriel, pati na rin ang nilalang, kasabay ng pagkumpas ng kamay. Matapos noon bigla na lang bumigat ang mga talukap ng mata ng bata at hindi na malayang nakatulog na. Nang magising, naroon na siya sa tahanan at nasa loob ng kwarto. Nay, Tay, ano pong nangyari? Bakit po nasa bahay ako? Tanong ni Agaton. Ako ang dapat magtanong sa iyo, anak. Bakit naisipan mong matulog sa labas ng pintuan natin? Ay nako, kung hindi pa pala kami nagising para mamalengke, hindi pa namin malalaman na nasa pintuan ka. Tugon ng ama. Nabigla si Agaton. Sigurado siyang naroon siya sa lugar kung nasaan si Gabriel at yung nilalang. Dahil naguguluhan sa mga nangyari, kagad niyang pinuntahan ang tahanan ni Gabriel. Nakita niya itong nakaupo sa sala at nagkakape. Nakatingin ito kay Agaton habang naglalakad papalapit ang bata. Kuya, magandang umaga po. Ano pong nangyari kagabi sa dulo ng baryo? Ang alam ko po kasi, pinapanood kita habang nakaupo sa gitna ng daan. Sigurado po ako dun eh. Hindi po ako nagkakamali. Wika ni Agaton habang nakakunot ang noo. Magandang umaga din, bata. Ano bang sinasabi mo? Nandito lang naman ako sa bahay buong magdamag. At saka, ano naman yung gagawin ko sa dulo ng baryo ng 10 oras ng gabi? Mamaya, maaswang pa ako dun eh. Natigilan si Agaton. Napapaisip kung panaginip lang ba ang lahat ng nakita o nagmamaang-maangan talaga si Gabriel. Muling naglakad si Agaton pauwi ng tahanan. Marami ang katanungan sa isipan. Paano naman ako nakapunta sa pintuan? Posibleng naglakad ako ng tulog tapos na naginip lang? Hindi pwede to. Kailangan mapatunayan ko yung hinala ko kay Kuya Gabriel. Wika ni Agaton sa sarili. Sigurado si Agaton. Sa susunod kapag sinundan si Gabriel, hindi na siya makakatulog. Magdadala ng maraming kalamansi na natutunan niya sa lolo, ayon sa matanda nung mga araw na naninilbihan siya bilang bantay. Palagi siyang may dalang kalamansi. Kapag inaantok sa madaling araw, naglalagay ito ng maliit na hiwa sa daliri at papatakan ng kalamansi. Ito ang naisip ni Agaton. Hinala niya may kung anong kakaibang ginagawa si Gabriel. Nang sunod na gabi, habang abala ang mga magulang sa pag-uusap, muling nakatanaw si Agaton sa bintana. Inaabangan kung lalabas ba si Gabriel, subalit walang paggalaw sa tahanan nito. Dahil bandang 7:00 pa lang nakabukas na ang pintuan nila, naisipan niyang pumuslit at silipin kung ano ang ginagawa ni Gabriel. May isang parte sa bahay na paupahan na may maliit na butas kung saan kita ang sala. Papunta na sana si Agaton nang mapansin na may asong marahang papalapit sa bakuran ng bahay ni Gabriel. Napahawak sa bibig ang bata
Nang makita na mula sa malaking aso, nagpalit ito sa anyong aswang. Dahil sa takot, kumari pa siya ng takbo pauwi ng tahanan. Kagad nagsara ng pintuan at mga bintana. Nay! Tay! Meron pong aswang sa labas. Nakita ko po papunta sa bahay ni Kuya Gabriel eh. Ano pong gagawin natin? Tama po yung hinala ko sa kanya. Aswang po si Kuya Gabriel! Wika ni Agaton. Nakita ng mga magulang na takot at nanginginig ang bata. Kaya pinakalma muna ito at pinainom ng tubig. Ano bang nangyayari sa'yo, Agaton? Anong aswang ba ang sinasabi mo? Kakapakinig mo yan sa mga nakakatakot na kwento sa radyo eh. Paanong magiging aswang si Gabriel? Ikaw na din ang nagsabi. Nakilatis mo na. At saka nakausap ko si Aling Aida. Nakita niya mismong kinain ni Gabriel yung napakaraming bawang sarap yung dalawa. Wika ng ama. Habang naglalakad ito papunta sa bintana, akmang sisilip sana sa butas para makumpirma ang sinasabi ni Agaton. Wala naman akong makitang aswang sa tapat ng bahay ni Gabriel. Ikaw, Agaton, kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo. Ang mabuti pa, maghugas ka ng paa. Pumanik sa higaan mo. Bukas, sumama kang magsimba sa nanay mo nang mabawasan niyang pagkasutil mong bata ka. Wika ng tatay. Walang nagawa si Agaton kung hindi ang sumunod. Kinabukasan, maaga silang nagsimba para makinig ng misa. Nagulat naman ang bata nang makita si Gabriel na naroon din at nagsisimba. Mas lalong naguluhan si Agaton dahil kaya palang magsimba ng aswang. Nangamba ang bata dahil hindi pala natatakot ang mga nilalang sa krus. Nakita pa ni Agaton na nawisikan ito ng banal na tubig. Ngunit hindi umuusok kagaya ng inaasahang mangyari, katulad sa mga kwentong napakinggan sa radyo. Kung ganun, wala palang bisa sa mga aswang yung krus sa banal na tubig. Sigurado ako, baril lang ang pwedeng makapuksa sa kanila. Wika ni Agaton sa isipan. Malaki ang tiwala ni Agaton sa baril ng ama. Paniniwala niya, ito ang makakapagsalba sa kanila laban sa aswang. Nay, pwede po ba tayong bumili ng asin sa maraming kalamansi bago umuwi? Tanong ni Agaton. Agaton, anak, tungkol na naman ba yan sa aswang? Ikaw talaga ang bata-bata mo pa. Problema ng matanda yung pinoproblema mo. Hayaan mo ang otoridad ang magresolba ng problema ng baryo natin. Pero sige, ibibili kita ng asin at kalamansi. Pero huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan, ha? Wika ng ina. Habang nasa palengke, napansin ni Agaton, naroon din ang kanilang kapitbahay na si Gabriel. Nag-alala ang bata. Iniisip nito na sinusundan siya ni Gabriel. Kinukutoban na siya sa gagawin nito. Agaton, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisiksik? Para kang nakakita ng multo. Umayos ka nga! Wika ng ina. Magsasalita pa sana si Agaton. Kaso nga lang tila nanigasang bata nang marinig siya ni Gabriel na nagsalita. Magandang umaga po sa inyo. Tignan nyo nga naman ang pagkakataon. Namimili rin ho pala kayo? Wika ni Gabriel. Hindi nakapagsalita si Agaton at nakayuko lang. Hindi nagtagal umalis na din si Gabriel. Niyaya na rin siyang umuwi ng ina. Bandang hapon naganda si Agaton. Malakas ang kutob niyang may gagawin muli si Gabriel na hindi maganda mamayang gabi. Nang makita ni Agaton na abala ang ama sa bibisita na may pinapagawang alahas, dahan-dahan itong pumunta sa kwarto. Kinuha ang baril na nasa tokador. Nilagay niya ito sa bag.
inilagay sa likuran ng bahay kasama ng asin at kalamansi. Plano niyang doon dumaan mamaya para hindi mapansin ng mga magulang. Magdadailan itong matutulog na at isasara ang kwarto. Kahit may harang na bakal ang bintana ng kwarto, nagawa niyang mailusot ang katawan. Sa edad na 13 anyos, naturuan na ito ng ama na humawak ng baril. Tay, matutulog na po ako ha. Medyo masama po ang pakiramdam ko eh. Huwag niyo na po akong gisingin. Bukas na lang po ako kakain. Wika ni Agaton. Nagpapanggap pa itong umuubo para maging makatotohanan ang pagpapanggap. Nang makapagpaalam kagad itong pumunta sa kwarto at sinara ang pintuan. Mabilis na lumapit sa bintana at lumusot. Ni hindi inisip ni Agaton ang panganib kung sakaling totoo ang hinala na aswang si Gabriel. Mas lumakas ang loob ng bata dahil dala niya ang pinagmamalaking baril ng ama. Nang makalabas, kagad nitong kinuha ang bag at buong ingat na naglakad habang nagtatago sa mga puno. Narinig niya rin na nasa loob ng bahay si Gabriel. Matyaga itong nag-intay sa gilid habang nakatago sa malaking puno. Nang hindi na makatiis, nilapitan niya ang bahay at sumilip sa butas. Nakita niyang nilalantakan ni Gabriel ang karne at dinidilaan pa ang platong pinaglagyan nito. Nanginig si Agaton habang pinagmamasdan ang lalaki. Matapos napalingon si Gabriel sa direksyon niya, kinuha nito ang kalis at papalabas na ng bahay. Mukhang ito na yung pagkakataon ko. Sabi na nga ba mambibiktima to eh. Tignan natin kung makakatakas ka sa baril ni tatay. Wika ni Agaton sa isipan. Ganon muli ang ginawa ni Agaton. Sinundan niya ito habang papunta sa tindahan ni Aling Aida. Aling Aida, magandang gabi ho. Pabili nga po ng soft drinks at sigarilyo. Medyo naparami ang kain ko eh. Ayaw bumaba. Wika ni Gabriel. Mabuti naman mukhang nasasanay ka na sa baryo namin. Kumusta naman ang pakikitungo ng pamilya ni Agaton sa'yo? Pagpasensyahan mo na lang yung anak nilang si Agaton. Mabait yon, makulit nga lang. At saka kakaiba ko mag-isip kumpara sa mga batang kaedad niya. Wika ni Aling Aida. Ayos lang naman po. Mabait po yung mga magulang ng bata kaso mapusok si Agaton eh. Padalos-dalos kung umaksyon. May naikwento ho ba ang bata sa inyo? Tanong ni Gabriel. Malinaw na narinig ni Agaton ang usapan. Kasalukuyan siyang nasa likod ng tindahan ng Ali. Normal naman niyang si Agaton. Napaka-bibo pa nga at masiyahin. Pero nung isang araw 3 taon na ang nakakalipas, oo. Namatay ang matalik niyang kaibigan na si Isabel. Ayon sa bata, pauwi na sila galing eskwela kaso naisipan nilang mamitas ng santol sa daan. Inabot sila ng dapit hapon sa pamimitas. Hindi nila namalayang gabi na pala. Ayon sa kwento ni Agaton, habang naglalakad may nakasalubong silang matandang babae. Binati pa nga sila. Nagtanong kung pwedeng makahingi ng santol. Matapos silang mabigyan, umalis din naman kaagad. Pero nang makalagpas sila sa tulay, yung dinaanan mo papasok dito, bigla na lang dinagit ng taong ibon yung kaibigan niya. Hindi na nakita pa yung bata, kaya simula nun, hirap nang magtiwala sa mga taong napapadaan dito sa baryo si Agaton. Palagi niyang sinasabi walang nabiktima. Gusto niyang kalimutan yung nangyari sa kaibigan niya. Lahat ng bagong muka, iniisip niyang aswang, kaya siya naging ganyan kakulit. Simula nang mangyari yon, hindi na yan nakipagkaibigan kahit kanino.
Natakot na yatang maulit yung nangyari kay Isabel. Pagpapaliwanag ng tindera. Natahimik si Gabriel sa nalaman, maging si Agaton naluluha pa, habang naaalala ang mga nangyari sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Kaso ayon kay Agaton, hindi na ikwento ni Aling Aida na ito na ang nag-iisa niyang apo. Kaya ganun na lamang ang pagmamahal niya kay Agaton. Tuwing nakikita ang bata, naaalala niya ang apong si Isabel. Nang matapos si Gabriel, nagpasalamat na ito sa matanda at nagpaalam na aalis na. Muling bumalik sa ulirat si Agaton. Nakitang palabas na ng baryo si Gabriel. Hindi ito papunta sa dulong bahagi ng baryo kagaya ng inaasahan ni Agaton. Nagdadalawang isip siya kung susunod pa. Dahil mas madilim ang parting iyon ng baryo. Doon mismo sa tulay, kung saan tinangay ng aswang ang matalik na kaibigan. Ang tulay na ito ang nag-iisang lumang daan papasok sa baryo. Bihira nang gamitin ng mga residente dahil sa takot na baka sila naman ang makakita sa manananggal. Kaso nga lang napagtanto ni Agaton na walang mangyayari kung papairalin ang pagiging duwag, kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad at sinundan si Gabriel. Bakit kaya dito niya naisip na mag-abang ng biktima? Teritoryo to ng manananggal. Ano kayang mangyayari sa sagupaan nila? Tanong sa isip ni Agaton. Dating gawi, nagtago ito sa mga puno at kagaya ng nakita sa dulong baryo. Muling naupo si Gabriel. Sa pagkakataong ito sa gitna naman ng tulay na kahoy. Ilang minutong nakalipas, nakaramdam muli siya ng antok. Mabilis niyang kinuha ang kalamansi. Patay! Nakalimutan kong magdala ng kutsilyo. Paano ko hihiwain yung daliri ko? Wika ni Agaton. Bigla nitong pinisa ang kalamansi at direktang pinatak sa mga mata. Labis ang hapding naramdaman ng bata at nawala naman ang antok niya. Maya-maya pa, nakita niyang tila may paparating na dalaga. Marami itong naglakad dala ang bayong, nakasuot ng belong itim na nakasampay sa balikat. Natigilan ito nang makita si Gabriel sa tulay. Ngunit naaamoy din ito ang kalamansing nagmumula kay Agaton, kaya napatingin ito sa direksyon ni Agaton. Sumigaw ang dalaga at humingi ng tulong. Ngunit tumayo naman si Gabriel. Kagad na nilapitan ang dalaga kasabay ng pagbunot ng kalis. Bigla namang lumabas mula sa pinagtataguan si Agaton. Inilabas ang baril at tinutok kay Gabriel. Layuan mo yung babae. Aswang ka, kuya. Sinasabi ko na nga ba ikaw yung gumagala sa gabi para mambiktima Wika ni Agaton. Buti na lang nandito ka. Tama ka. Siya nga yun nang bibiktima dito. Kamuntikan niya akong mabiktima. Ano pang inaantay mo? Iputok mo yung baril bago pa tayo patayin ng aswang. Wika ng babae. Sa puntong iyon puno ng emosyon si Agaton. Walang pagdadalawang isip na kinalabit ang gatilyo. Bumagsak sa lupa ang lalaki. Sabi ko na nga ba walang laban ng mga aswang dito sa baril ni tatay. Ano kayang masasabi nila ngayon? Nahuli ko na yung aswang. Tatawagin na sana niya ang dalaga para tanungin kung ayos lang. Nagulat si Agaton. Iba na ang itsura nito. Kumapal ang mga kilay. Marahang papalapit kay Agaton. Teka, aswang ka din? Ano bang nangyayari? Bakit ayaw pumutok ng baril ko? Wika ni Agaton.
Kahit anong pagkalabit sa baril, hindi ito gumagana. Walang balang lumalabas kahit alam niyang kargado ito. Maya-maya pa, kitang-kita niya kung paanong humiwalay ang katawan ng manananggal. Nakakakilabot at nakakadiri ang tunog nito. Ito ang kaparehong manananggal na dumagit sa kaibigan. Huwag mo nang subukang paganahin ang baril mo. Dahil siguradong hindi naman yan uubra. Wika ng manananggal. Hindi na malaman ni Agaton ang gagawin. Dahil sa takot na nigas na ang katawan niya at hindi na nagawang tumakbo. Narinig din niya ang pagpunit ng balat ng manananggal, ang paglagotok ng mga buto, hanggang sa nakumpleto na ang pagpapalit ng anyo. Bigla nitong ibinaling ang atensyon kay Agaton na halos maihina sa sobrang takot. Sandali lang. Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo kang aswang ka. Tatay, tulungan niyo po ako! Wika ni Agaton. Ilang metro na lang ang distansya ng manananggal. Bigla itong umangil ng napakalakas. Oh, Tutoy, ayos ka lang ba? Nasa na yung tapang mo kanina? Nabag yung buntot mo, no? Akala ko ba papatay ka ng aswang? Ayan oh, nasa harapan mo na! Nagulat si Agaton maging ang nilalang. Buhay pa si Gabriel. Kuya, paano ka nabuhay? Tinamaan ka ng barila! Tinamaan ka ng bala! Wika ni Agaton. Hoy, nilalang, hindi mo ba nararamdaman? Malakas na uri ang tangan ko. Pinatungan ko lang ng sabulag. Walang bisa kahit anong gawin niyo sa akin. Mabuti na lang, tinulungan mo akong makumbinse tong bata na to na hindi ako aswang. Agaton, pagmasdan mo kung paano pumatay ng aswang. Wika ni Gabriel. Inalabas na nito sa lalagyan ang armas sabay sugod sa manananggal. Mabilisan nitong napatamaan ang muka ng aswang. Ngunit kahit malubha ang tama, nakalipad pa rin ito papalayo. Nang mga oras na yun, gising na ang diwa ni Agaton at malinaw na ang pag-iisip. Narinig niyang tumatawa ang nilalang habang nagtatago sa mga puno. Bigla nitong naalala ang dalang asin. Kagad niyang pinuntahan ang kalahating katawan ng manananggal. Ibinuhos ang lahat ng dalang asin. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Halatang nahihirapan ang manananggal sa ginawa ni Agaton. Pabalik na sana ito sa katawan niya. Subalit hindi niya magawang pagdikitin ang kalahating parte. Tuliro ang manananggal. Hindi malaman ang gagawin. Subalit bigla na lang tumagos ang talim ng kalis ni Gabriel sa bunganga ng nilalang. Ilang segundo lang. Unti-unti na itong nawalan ng hininga at tuluyang namatay. Doon lang nakahinga ng maluwag si Agaton. Sa wakas, Isabel, kaibigan ko, naipagiganti na rin kita. Wika ni Agaton. Mahusay yung ginawa mo, bata ah. Yung imahinasyon mo. Grabe ka mag-isip. Akalain mo, pati ako naisahan mo. Ang buong akala ko, nakatulog ka na sa damuhan kanina dahil sa ginawa ko eh. Paano mo nalabanan yung orasyon ko? Tanong ni Gabriel. Simple lang po. Piniga ko po yung kalamansi sa mismong mata ko. Para po mahapdi. Kaso, hanggang ngayon po mahapdi pa rin eh. Kuya Gabriel, kung hindi po kayo aswang, ano po ba kayo? At saka bakit parang palagi kayong tumatambay sa mga madidilim na lugar? Tanong ni Agaton. Nakakatawa kang bata ka. Sino ba namang mag-iisip na ipatak yung kalamansi sa mata? Ang sakit nun ha? Bueno, total alam mo na ang sekreto ko.
Hayaan mong magpakilala uli ako sa'yo. Ang pangalan ko ay Gabriel, isa sa 3 berdugo ng kanluran. Dito ako pinadala para patayin ang ilang aswang na gumagambala sa inyo. Nakatanggap kami ng balita mula sa isang residente sa mga kaganapan dito sa lugar. Sino ba namang mag-aakalang babarlin ako ng bata? Kung wala akong tangan, malamang patay na ako. Wika ni Gabriel. Kung ganun kuya, totoo po yung mga nakita ko sa dulo ng baryo. Yung may karap kang aswang. Kaso bigla naman po ako nakatulog eh. Pagkagising ko, nasa bahay na ako. Akala ko nga naglalakad ako ng tulog eh. Wika ni Agaton. Pasensya ka na bata. Kailangan kong gawin yon para mapanatiling lihim sana ang gagawin ko. Pati na rin yung tungkol sa pagkatao ko. Mahirap gumalaw kapag nasa iyo ang lahat ng mata ng mga taga dito. Isa lang hiling ko sa iyo bata. Sana, panatiliin mong lihim ang lahat ng nangyari. Walang dapat na makaalam ng totoong pagkatao ko. Doon nakasalalay ang tagumpay ng misyon ko sa baryo nyo. Makakaasa ba ako? Tanong ni Gabriel. Aba opo naman kuya. Ligtas sa akin ang sekreto mo basta ipangako po ninyo, pupuksain nyo yung lahat ng aswang dito sa baryo. Pero maiba po ako kuya Gabriel. Nung isang araw po may nakita akong aswang na pumunta sa bahay nyo. Nung una umaaligid lang eh. Nakatago sa mga puno. Pagkatapos nung isang gabi, nakita ko yung aso na marahang naglalakad pagkatapos biglang nagbago ng anyo. Naging nakakatakot na aswang. Akala ko po kayo yun eh. Dumiretso lang sa bahay nyo eh. Wika ni Agaton. Ayon ba? Hindi ka dapat mabahala doon. Katulad ng tao ang mga aswang. May mga masasama at meron ding mabuti. Kaibigan kong nilalang na yon. Sa tulong niya, nagawa kong malaman ang mga impormasyon tungkol sa mga tinutugis kong aswang. Sa katunayan, manunugis din siya ng aswang. Pero hindi kagaya kong mortal. Nagbula siya sa lahi ng mga gabunan. Isa sa pinakamalakas na uri ng aswang sa kasaysayan. Huwag kang mabahala sa presensya niya, ang mabuti pa. Lisanin na natin to nang makauwi ka na sa inyo. Baka malaman pa na mga magulang mo na pumupuslit ka na naman eh. Mapagalitan ka pa. Inakbayan ni Gabriel ang bata at nagpatulong na sunugin ang katawan ng aswang. Pagkatapos magkasama na silang bumalik sa loob ng baryo. Nang makarating sa tahanan si Agaton, sandaling napahinto si Gabriel. Nga pala, o ito. Lalagyan ng punyal. Para sa'yo yan. Ingatan mo at siguradong magagamit mo yan sa maraming bagay. Wika ni Gabriel. Nakangiti naman at nagpasalamat si Agaton sa natanggap na regalo. Masaya itong lumusot sa bintana ng kwarto. Sa wakas, wala na ang kinakatakutang nilalang. Maging ang aswang na tirador ng mga manok at iba pang mga hayop, wala na rin. Malaki ang pasasalamat ni Agaton sa tulong ni Mang Gabriel. Ito ang estranghero na berdugo ng aswang. Kwentong Bayan.